Sinuyod po ng MMDA ang ilang bus terminal sa EDSA Pasay kung saan nakitaan ang ilan ng sari-saring paglabag. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Connie, tabi-tabi rin dito sa Pasay, especially sa southbound ng Pasay EDSA, malapit na sa Taft Avenue. Yung mga bus terminal na samot-sari ang violation, hindi na nga sumusunod sa nose-in, nose-out policy, wala pa mga sapat na permit para mag-operate. At ito mga ito ay October pa last year. Unang in-inspection at winarningan ng MMDA sa kanilang mga violation. Pero kanina sa inspection ay walang nagbago, ganun pa rin ang kanilang mga violation. Halimbawa itong Arandia lines na hindi na nga walang kapasidad na mag-nose-in na nose-out ng kanilang mga bus dahilan para magsikip ang mga traffic dito sa ilalim ng flyover malapit sa Taft Avenue, ay ang mga permit ay panggarahe lamang at hindi pagterminal. At itong kanilang mga pinagdeterminal na ito ay kulang pa ang pasilidad para sa mga pasahero. Hindi kalayuan sa Arandia ay ito Arandia humihingi na naman ng 1 month na palugit para sila makapag-comply. Not far away from Arandia, itong magkatabi naman na St. Jude at Paragais bus lines, na ganun din ang mga permit na ipinakita ay para lamang maggarahe ng mga sasakyan at hindi mag-terminal, pero nagsa-terminal sila at tumatanggap, nagsasakay at nagbababa ng mga pasahero nila na bawal sa kanilang permit. Ang problema ng MMDA ay walang police power ang MMDA, kaya itong mga ito dinodocument lamang nila, ipo-forward din sa Pasay City Hall para ang Pasay City Hall ang magpataw ng karampatang parusa sa mga pasaway na ito. May mga malalaking bus terminals dito, yung mga malalaking bus lines na compliant naman, kompleto sa kanilang mga papeles at tama ang kanilang mga patakaran at sapat ang pasilidad kagaya ng Victory Lines, DLTV at saka yung Gold Lines na in-inspect din pero sapat naman yung kanila ipinakita mga dokumento at compliant sila sa lahat ng regulasyon. Kanina, Connie, habang nag-iikot yung MMDA, nakatisod pa sila ng isang nakakuble na illegal terminal na mga kolorum na van na bumabiyahe ng Cavite. At itong mga ito ay mga van na nasa ilalim ng transport. Itong mga ito ay kolorum na van na sinasabi na bumabiyahe sila dahil walang masakyan yung mga taga Cavite. Yung mga nahulihan na merong mga pasahero ay in-impound yung kanilang sasakyan. Yung iba naman ay pinaalis na lamang kung wala naman silang pasaherong sakay. So hindi sila nahuli sa akto. Connie? Yes, Mark, ilang taon na bang nag-ooperate itong mga nahuli kanina na lumalabag? At ang nabanggit mo nga, yung mismong garahe nila, kumbaga walang kapasidad para dun sa tinatawag natin nose-in, nose-out na requirement ngayon. Matagal na actually, pero nag-start kasi yung crackdown ng MMDA sa kanila ay last year, October last year. Ibig sabihin talagang inisa-isa na sila at sinabihan na sila na hindi pwede yung hindi sila magno-nose-in, nose-out ng kanilang mga buses. At doon dinalaman sa mga inspection na iyon na ang kanilang mga permit ay hindi pala para mag-terminal. Ibig sabihin ay tumanggap ng mga pasahero. Kung hindi ang kanilang mga permit sa City Hall, ay mag-garahe lamang ng kanilang mga bus. Pero ginagawa na nilang terminal. October last year pa sila sinabihan dun sa first wave ng crackdown. Pero kanina, ay ganun pa rin ang kanilang mga violation. Kaya sinasabi ng MMDA, tatrapahuin talaga nila ito by documenting them at bibigay nila yan sa Pasay City Hall para siyang magbigay ng cease and desist order sa mga pasilidad na ito at kung kinakailangan ay paabutin din daw nila sa LTFRB para questionin naman yung prangkisa nito mga bus lines na ito, Connie. Ang tanong, Mark, kasi syempre talagang malaking kumbaga ugnayan dapat talaga ng MMDA at saka nitong mga local government units, dahil dun sa permit nga, di ba? Kasi kung nakakapag-operate ito ng matagal na ganyan at alam niya ng LGU, dapat siguro din talagang matutukan ng husto, pati yung LGU kung ipatutupad nga ba talaga yung sinasabi nilang pagbisita nga dito ng MMDA dahil dun sa mga paglabag. Oo, kasi kung tutuusin nga, dapat nga local government unit na nga lang ito hindi ba? Anyway, sila may police power Eh di mabuti na nga lang may
pwede mo sabihin makulit na MMDA, na inspeksyon ng inspeksyon at na may measure sa mga local government units. Pero syempre talaga ang susi talaga, Connie, local government units, alam naman nila yan. Yun na nga Hindi naman tumalayo masyado sa City Hall. Isang liko mo lang City Hall na ng Pasay eh. Correct, So, oo. alam naman nila na nag-ooperate itong mga ito. Alam naman nila what's causing the traffic along EDSA, this part of EDSA. So, hindi lang masabi ng MMDA yan, pero what they want to highlight palagi sa interview ay sinasabi nila na wala kaming police power, nasa kamay ito ng mga local government units, sana ang local government units ang umaksyon dito. Nandito lamang sila para i-highlight itong mga violations na ito to add pressure to the LGUs para umaksyon. Nako talaga nga naman, no, kailangan bantayan yung dapat nagbabantay, Mark. Tignan na lang natin yung mga susunod na hakbang na gagawin ng LGU ng Pasay. Kung talagang may ngipin nga ba sila para maipatupad ito once and for all. Maraming salamat, Mark Salazar. Thank you. Thank you.